Mapagpalang araw po muli madlang listeners. Ako po muli si Miss J.A. na muli maghahandog sa inyo ng isa na namang maganda at nakakakilig na kwento na isinulat ng ating mahusay na writer na si Dice. Sana po'y magustuhan niyo ang kwentong ito at kapulutan ng aral. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwentuhan. So, ikaw yung magiging kalaban ko? Malamig at malalim ang boses na tanong ng lalaking mestizo at kulay lilak ang mga mata habang pinapasadahan ng tingin ang kabuuan ni Ace. Ako nga, bakit parang disappointed ka? May problema? Nakatas kilay na tanong ni Ace. Pinagmasdan niyan lalaki. Gwapo ito at matangkad. Halatang mayaman dahil sa tindig at porma. Anong ipupusta mo kung sakaling matalo kita? Tanong ng lalaki. Sasagot sana si Ace nang muli itong magsalita. Ayoko na basta-bastang gamit lang makukuha ko. Meron na akong sariling kotse, Ducati, house, mansyon, rest house, condo, may sarili akong pera at isla. Ngayon, anong ibibigay mo? Malakas ang loob na lalaki na mananalo siya, kaya naman hindi na napigilan ni Ace na duruin ito. Hoy lalaki, ang yabang mo rin ano? Wala pang nakakatalo sa akin. Kaya bakit ko mag-demand ka parang alam mo nang matatalo mo ko? Hindi mo yata ako kilala. Ismid ni Ace. Oo nga, baka tropa namin yan. Sabat ni Joyce na isa sa mga kaibigan ni Ace bago tumawa. Woman, ikaw yatang hindi sa akin nakakakilala. But never mind. Gusto kong ipusta mo sa akin na yung isa sa mga pinaka-importanteng bagay or something valuable na meron ka. Now, what's the deal? Tanong na lalaki. Samantalang hindi naman mapakali si Georgia na isa ring kaibigan ni Ace at parang may nais itong sabihin pero nginitian lamang ito ni Ace para maipaalam sa kaibigan niya na okay lang siya. Walang maisip na maipupusta si Ace dahil sa totoo nga lang yan ay kaya siya sumasali sa illegal car racing na ito ay dahil sa pera. Hindi rin naman sila mayaman overseas Filipino worker ang tito niya sa Dubai. Nagtitinda naman sa palengke ang tita niya na siyang kumupkop sa kanya noon. Muli nag-isip si Ace. Mahalaga. Ano nga bang mahalaga para sa kanya? Inilibot ni Ace ang tingin sa paligid kahit madilim. Tinatangay ng hangin ng mahaba at pula niyang buhok. Kaya naman sinikop niya ito at nilagay niya ito sa isang balikat. Nakita niyang dalawang tao sa dilim na gumagawa ng kababalaghan. Mariing napapikit si Ace. Wala siyang maisip na pwedeng ipusta sa lalaki at isa pa, lumalakad ang oras. Ano na, marami naghihintay. Pukaw na lalaki sa atensyon ni Ace. Dumarami ng tao dahil lumalalim na rin ang gabi. May ibang nagbubulungan na dahil kanina pa naghihintay na magsimulang karera. Woman! Bariing pinikit ni Ace ang kanyang mga mata bago nagsalita. Okay. Itataya ko yung virginity ko dito. Sapat lang ang lakas ng boses ni Ace para sa kanilang dalawa na lalaki. Virgin ka pa? Hindi makapaniwalang tanong ng lalaki dahil karamihan sa mga babaeng na ikakama niya ay hindi na. Shh! Ang ingay mo ha? Secret lang yun. Gulat na gulat. Mister, para lang sa kaalaman mo, hindi rin naman sa'yo mapupunta to. Ako ang mananalo. Bariing sambit ni Ace sa handang paliparin mamaya ang kotse, manalo lang siya. Tumango-tango ang lalaki bago mayabang nang umisi. Sigurado ka ba na yan yung ipupusta mo? Tanong na lalaki. Oo. Sagot ni Ace at napalunok. Bahala na. Wika niya sa isip. Good luck to your virginity then. Ani na lalaki at pumasok na sa gagamiting kotse para sa karera. Akbang papasok na si Ace sa kotse na ipinahiram sa kanya ng kaibigan nang may humawak sa kanyang palapulsuhan. Iyon ay si Georgia, ang isa sa mga kaibigan ni Ace na may kulay berdeng maiksing buhok. Ace, anong pinusta mo? Kinakabahang tanong ni Georgia. Guess what? Ang virginity ko lang naman. Sarkastikon saad ni Ace. Nanlaki ang mga mata ni Georgia. At bago pa man muling makapagsalita ito, ay umalis na si Ace para pumasok sa sariling sasakyan. Nang sumenyas ng lalaki na may dalang watawan, ay saglit pa ni Ace na binalingan ng tingin ang gilid niya
mula sa salamin ng kotse kung saan nakatingin din sa kanya ang lalaking kalaban. Nang pumito ang lalaki na may dalang watawat, ay rinig din nila ang hiyawan ng mga tao. Senyas na simula ng karera. Mariing hinawakan ni Ace ang manibela ng sasakyan at agad na unti-unting tinodo ang metro. Noong una ay napapangiti pa si Ace dahil malaki ang pagitan nila ng lalaki. Ngunit nagulat si Ace nang pagtingin niya sa kanyang gilid ay tinasan pa siya ng kilay na lalaki mula sa kabilang sasakyan. Muling pinabilis ni Ace ang metro ng sasakyan. Napantayan na ni Ace ngayon ng lalaki. Ngunit ang balingan nito ni Ace ng tingin ay tila kalmado lang ang lalaki. Samantalang siya'y pinagpapawisan na dahil sa kaba. Shit! Kailangan ko manalo dito! Mariing sambit ni Ace sa kawalan. Nangangalahati na sila ng finish line. Halos paliparin na ni Ace ang sasakyan para lamang maunahan ng lalaki. Napangiti si Ace nang muli ay nangunguna na ulit siya. 1 metro lang at matatapos ng karera. Ngunit unti-unting nararamdaman ni Ace na bumabagal ang takbo niya. Kainis naman please naman wag ngayon. Ani Ace na hinampas pang manibela ng kotse. Kaunti na lang at malapit na siya sa finish line. Nakangisi si Ace at binagalan ng takbo nang sa isang iglap ay may itim na kotseng lumampas sa kanya at nauna pang makarating sa finish line. Napalunok si Ace at pinanlamigan ng katawan. Saktong pagbaba ng lalaki sa sasakyan ay napagtanto niyang natalo siya. Buisit naman Ani Ace at mahinang inuntog ang ulo sa manibela. Narinig niyang may kumatok sa bintana ng kotseng sinasakyan, kaya naman napabuntong hininga na lang si Ace bago alisin ang seatbelt at lumabas ng kotse. Nakita ni Ace na nakipag-fist bump pang ilang kalalakihan sa lalaking nakalaban niya. Ayos! Congrats, Evo! Congrats, dude! First time yatang matalo ni Ace Oo nga Di rin ako makapaniwala pero kasi si Evo na yun Magaling talaga raw yun. Halata nga, galing niya at ang gwapo pa. Bulungan ng mga taong nanonood pagkalabas ni Ace ng kotse. Bumungad kay Ace ang hindi makapaniwalang tingin ng mga kaibigan. Umiling siya sa mga ito. Pagbaling ni Ace sa kabilang banda kung nasa na lalaki ay lumapit ito sa kanya. Give me your number. Pagdidemand agad ng lalaki pagkalapit kay Ace, saka inabot sa kanyang cellphone ito. Bakit? Gusto mo ako maging ka-textmate? Nanunuyang tanong ni Ace at pinag-cruise ang 2 braso sa dibdib, saka sinandal ang likod sa kotseng nasa likuran niya. Nakakalimutan mo yata ang pinusta mo. Ayoko lang na maging textmate ka. Miss higit pa riyan ang gusto ko. Ani na lalaki at kinagat ang pang-ibabang lat habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Ace. Para sabihin ko sa'yo, kaya lang naman ako natalo dahil nagkaroon ng aberyang kotseng gamit ko. Wala nang bawian. Kung ano yung pinusta mo, yun na yun. Putol ng lalaki, sinasabi ni Ace. Napalunok si Ace, lalo na nang unting-unting lumapit sa kanyang lalaki at ilagay ang isang kamay nito sa gilid ng uluhan niya. Kaya naman para maalis ang ilang na nararamdaman, ay tinulak ni Ace sa lalaki at pahablot na kinuha ang cellphone nito. Akala mo kung sino magaling. Bulong-bulong pa na sabi ni Ace habang nagtitipa sa cellphone na hawak. May sinasabi ka? Yuko ng lalaki kay Ace. Wala, ayan na. Pagdidiin ni Ace ang cellphone sa dibdib ng lalaki pagkatapos sitipa ang numero sa cellphone nito. Hindi mo nilagay yung pangalan mo. Anong ilalagay ko rito? Miss Red Hair? Tanong ng lalaki kay Ace. Pula kasi ang kulay ng mahabang tuwid na buhok ni Ace na siyang bumagay naman sa maputing kutis niya. Ace. Tipid lang napakilala ni Ace sa lalaki. I'm Evo. Magte-text ako sa iyo kung kailan at saan gaganapin ang deal natin. At huwag mo na subukang umatras o tumakas dahil mahahanap din kita. Sambit ni Evo bago iwanan si Ace. Pagkaalis naman ni Evo, ang mabilis na paglapit ng mga kaibigan ni Ace. Sina Clark, Jansen, Joyce at Georgia. Nag-aalalang mukha agad ni Georgia ang tumambad kay Ace, samantalang hindi naman makapaniwalang tingin ang mababasa sa mata ng iba niyang kaibigan. Ace, okay ka lang ba? Alalang tanong ni Georgia at hinawakan pa si Ace sa braso. Okay lang.
Pero nagka-aberya yung kotse ko kaya ako natalo. Ani Ace at sinipang maliit na bato sa paanan niya. Ano? Paano nangyari yun? Okay pa naman yung kanina. Takang tanong ni Clark na nakakunot ang noo. Mabuti na nga lang at walang nangyaring masama sa kanya. Ani naman ang isang kaibigan ni Ace. Pero in fairness talaga, ang gwapo-gwapo ng nakalaban mo Ace. Ang galing mag-drive. Chill na chill lang pero astigin pala. Ano nga palang pinusta mo sa lalaking yun Ace? Curious na tanong ni Joyce. Napalunok si Ace at binalingan si Georgia na siyang tanging nakakaalam sa mga kaibigan kung ano yung pinusta talaga niya. Umiling si Georgia, hudyat na hindi niya sinabi sa ibang kaibigan kung anong pinusta ni Ace. Mabuti pa, umuwi na tayo at mag-uumaga na. Pagputol ni Ace sa usapan. Hala, oo nga, 3:00 na, patay na naman. Sabi ni Clark bago nagmamadaling nagpaalam at umalis. Alis na rin kami, bye! Ani Joyce at tinangay ng pinsan niyang kaibigan din nila, si Jansen. Ingat kayo pa uwi ah. Sabay na lang ba kayo ulit ni Georgia, Ace? Tanong ni Jansen. Tumungo si Ace kaya't umalis na rin ang mga ito. Tara na, umuwi na rin tayo. Aya ni Ace kay Georgia. May sariling sasakyan si Georgia, kaya sumabay na rin si Ace sa sasakyan nito. Pagkapasok ni Ace ay sinuot na rin niya ang seatbelt nang biglang magsalita si Georgia. Ace, okay lang ako, Georgia. Isang gabi lang naman. Sad ni Ace na parang wala na. Ace naman, baliw ka ba? Virginity mo yun, girl. At saka paano kung mabuntis ka niya? Tila na mga problemang sad pa ni Georgia at hindi pa rin pinapaandaran sa sakyan. Hindi yan mangyayari. Hindi ako papayag na may mangyari sa amin ng walang proteksyon. Kaya tara na, sibat na. Maangas sa saad ni Ace, kaya napailing na lang ang kaibigan niya si Georgia bago pinandaran sa sakyan. Dahan-dahang binuksan ni Ace ang gate at tinitirhan niya kasama ang kanyang tiya at ang dalawang anak nitong lalaki na mas bata sa kanya ng ilang taon. Maagang nagiwalay ang kanyang mga magulang at nang mamatay ang ina ni Ace, ay kinupkup siya ng kanyang tiya. Nang maisarado ni Ace ang gate, ay akmang tatahol ang alaga nilang aso sa harap ng bahay na lumapit siya dito at himasin ang aso sa ulo. Shh, huwag ka maingay, Brownie. Si Ace to, ano ka ba? Hindi na kita bibila ng dog food kapag nag-ingay ka. Kausap ni Ace sa aso, kaya naman tumahimik na ito at kumawag pang buntot. Dahan-dahang binuksan ni Ace ang pintuan sa sariling kwarto. Akmang papasok na siya na makitang kanyang isang pinsan na si Axel na kumuha ng tubig sa kusina habang may katawagan sa telepono at nakangiti pa. Sus, sa una lang yan. Bulong ni Ace bago tuluyang pumasok sa sariling kwarto at dumiretso sa banyo upang maglinis ng katawan bago matulog. Kinabukasan, palalakas na katok ang gumigising kay Ace, kaya naman dumapa siya sa higaan at tinakpan ng una ng sariling ulo upang hindi marinig ang nanggagambalang tunog. Ace, tanghali na, gumising ka na, wala ka bang pasok sa trabaho? Sigaw ng tiya ni Ace mula sa likod ng pinto. Napabalikwas ng bangon si Ace nang marinig iyon at agad na tinignan ng cellphone kung anong oras na. 7:00 lang ang pasok niya sa fast food na pinagtatrabahuhan pero 8:00 na. Kaya naman dali-dali na siyang naligo at nagsuot ng unipormeng pantrabaho bago lumabas sa silid. Naabutan ni Ace ang tiya niya na nagliligpit na ng mga pinagkainan sa lamesa. Binalingan siya nito ng tingin. Oo, akala ko maghapon ka nang matutulog eh. Kumain ka, tita, lita-lita po kasi ako. Putol ni Ace sinasabi nito, ngunit nagulat siya nang may abot itong lunch bag sa kanya. Dalhin mo na lang sa trabaho kaysa hindi ka kumain. Sige na, alis na, ingat. Dapat kasi inagahan mo pa para nakasabay ka ulit kay Axel at Aaron. Tukoy ng tiya niya sa dalawang anak nitong lalaki. Ang pinsan ni Ace na si Axel ay first year college na sa kursong criminology at ang mas bata naman dito ay si Aaron na grade 12 pa lang sa strand na EBM. Nagmamadaling nagpasalamat si Ace bago pumara ng sasakyan at dumiretso sa restaurant na pinagtatrabahuhan niya. Ay naku Ace, late ka na naman. Ani ng katrabaho ni Ace na si Pia. At least pumasok. May kasabihan nga tayo na it's better late than never. Sad naman ni Ace at kumindat pa kay Pia. Ewan ko sa'yo, Ace. Iiling-iling na sabi na lang ni Pia.
Nag-ina si Ace kaya naman tumulong na rin siya sa pagsiserve ng pagkain sa mga customers. Nang mag-lunch break ay binuksan niyang lunch bag na pabaon ng tiyan niya nang saktong tumunog ang cellphone niya sa bulsa. Bakit? Pambungad na tanong agad ni Ace na hindi na nag-abalang tignan pa ang caller. Hidalgo Condominium, 15th floor, room 205, bukas alas 6 ng gabi. Be there, ayoko nang pinaghihintay. Dire-diretsong sabi ng lalaki mula sa kabilang linya. Napakunatan noon ni Ace sa mga narinig. Wrong call ka ata ate. Ani naman ni Ace bago sumubo ng kanin. This is Evo. Tungkol to sa pinusta mo. Said ng lalaki mula sa kabilang linya. Kaya naman halos mabilaukan si Ace sa kanyang kinakain. Oo, naalala ko na. Awkward pang tumawa si Ace. Mabuti naman, may problema ba? Tanong ni Evo mula sa kabilang linya. Wala. Utal na sagot ni Ace dahil parang gusto na niyang bawiin ang ipinusta. Ngunit wala naman siyang ibang ipapalit. At isa pa, may isang salita siya palagi. Kinabukasan, halos hindi nakatulog si Ace dahil sa kakaisip kung tutuloy pa ba siya o hindi na. Hanggang sa trabaho ay minsan siyang biglang natutulala sa kakaisip ng mangyayari mamaya. Uy, ang lalim yata ng iniisip mo, Ace ah. Baka naman malunod ka niyan. Biro ng katrabaho ni Ace na si Pia at tinapik pa siya sa braso. Ay, wag ka mag-alala Pia. Hindi ako malulunod no. Marunong kaya akong lumangoy. Pagsasakay ni Ace dito. Mabilis na lumipas ang oras at mag-aalas 6 na ng gabi. Pero nasa sariling kwarto pa rin si Ace. Nakabihis na siya ng isang plain shirt at denim pants at iniisip kong tutuloy pa ba siya. Saktong alas 6 nang mag-ring ang cellphone ni Ace, hudyat na may tumatawag. Tinignan niya ang caller at nalaman niyang si Evo ito, kaya kahit kinakabahan ay sinagot ni Ace ang tawag. Barangay Pinagpala, San Jose Street, Purok 4, sa tabi ng flower shop store. May kulay berdeng malit na gate at may isang aspi na nakatali sa harap ng bahay. Dire-diretsong sabi ni Evo mula sa telepono. Nanlaki ang mga mata ni Ace at malaglag ang panga niya nang mapagtanto ang mga detalye ang sinasabi nito dahil ito lang naman ang eksaktong lokasyon ng bahay nila. Paano mo nalaman yan? Gulat na tanong ni Ace at napatayo mula sa pagkakaupo sa kama, saka lumapit sa bintana upang tanawin ang labas ng bahay. Now, gusto mo pa bang punta ako sa inyo para sunduin ka? O ikaw mismo yung pupunta rito para tuparin ang pinusta mo? Mapanghamon na tanong ni Evo mula sa kabilang linya. Sinabi ko bang hindi ako pupunta? Nakagayak na nga ako eh. Ani Ace at kinuha ng bag para sa pag-alis. Talaga lang ah. Okay din, hintayin kita. Ani Evo mula sa kabilang linya bago pinatay ang tawa. Halos mapahiyaw sa ina si Ace, ngunit pilit niyang pinigilan ang sarili dahil hindi ito dapat malaman ng kanyang tiya at ng mga pinsan niya. Kaya naman wala nang nagawa pa si Ace kundi ay kumilos na upang puntahan ito sa nasabing kondominyo. Pagkababa ni Ace sa malaki at mataas na building, ay dumiretso siya sa elevator para tumungo sa palapag na sinasabi ni Evo. Ilan sandali lang ay nakita na ni Ace ang room number nito. Akbang kakatok si Ace ngunit bigla ring babawi ng kamay, kaya naman napapatagal siya lalo sa harap ng pintuan. Nasa ere ng kamay ni Ace para pumatok ulit nang biglang bumukas ang pinto at bumungad sa kanya ang bagong ligo na si Evo dahil sa basa nitong buhok. Bakit ang tagal mo? Busangot at tanong ni Evo bago nilakihan ang bukas ng pinto para makapasok si Ace. Natrapik ako eh. Pagdadahilan ni Ace at pinasadahan ng tingin ng paligid. Maluwag ang kondo ni Evo na may pinaghalong kulay ng itim at puti. May malaking flat screen TV rin siya sa sala at mahaba't malaking sofa. Doon umupo si Ace ngunit nang mapansin siya ni Evo na hindi sumusunod sa kwarto, ay tinawag siya nito. Oh, ano pang ginagawa mo riyan? Tanong ni Evo at lumapit kay Ace na nakaupo sa kanyang sofa. Gagawin na ba talaga natin? Mahinang tanong ni Ace at napakagatlabi pa. Bakit? Natatakot ka? Gusto mo na akong matras? Bakit naman ako matatakot? Wala akong kinakatakutan oh.
Ani Ace sa bahagyang malakas sa boses. Kaya naman nakita niyang bahagyang pagtaas ng kilid ng labi ni Ivo. Okay then, let's go. Ani Ivo at tumungo sa kwarto. Dahan-dahang naglakad pasunod si Ace patungo sa kwartong tinungo ni Ivo. Pagkasarado ni Ace ng pintuan, ay nakita niya mga mata ni Ivo na pinagmamasdan ng bawat reaksyon ng kanyang mukha. Lumapit si Ivo kay Ace. Hinawakan nito ang baba ng dalaga para magtamang tingin nila. Nakikita ko may hesitasyon sa mga mata mo. Mahinang sambit ni Ivo bago bumaba ang tingin sa nakaawang na labi ni Ace bago dalhin ng daliri doon at hawakan. Huwag na lang natin gawin kung ayaw mo. I won't force you to do it with me, even it's tempting. Ani Ivo at napatingin muli sa maliit at manipis na labi ni Ace na parang kay sarap lamutakin ng halik. No, gawin natin. Determinadong sambit ni Ace. Sigurado ka? Ayok mamilit. Paninigurado ni Ivo. Tumango naman si Ace. Ayok magkautang sa'yo. At sana, ito na rin yung huli nating pagkikita. I may be a virgin at ikaw lang yung magiging una ko. Let's just say, for the first time experience. Matapang na sad ni Ace at nagkibit balikat para takpan ang kaba na namumuo sa kanyang dibdib. Nag-igting naman ang panga ni Ivo sa narinig at marahas na kinabig si Ace sa baywa upang mapaglapit ang katawan nila. Talaga, tignan lang natin kung makahanap ka pa ng susunod sa akin. Mariing sambit ni Ivo bago tawirin ang pagitan nila at mariing hinalik ka ng labi ni Ace. Napahawak naman na mahigpit ang dalawang kamay ni Ace sa parehong tagiliran ng damit ni Ivo. Hindi niya alam kung paano tumugon sa marahas na halik nito na akala mong pinaparusahan siya. Nang sinubukang gayahin ni Ace ang paraan ng paghalik ni Ivo, ay tila naman rumahan ng ganti ng lalaki. Ngunit ilan saglit lang ay naging marahas na naman ito at bahagyang kinagat ang labi ni Ace na siyang nakapagpaungol sa dalaga. Hindi na namalaya ni Ace na natanggal na ni Ivo ang strap ng kanyang bra mula sa likod. Bumabang halik ni Ivo sa kanyang leeg at marahang kumagat doon. Ilan sandali pa'y naramdaman na lang ni Ace na binuhat siya ni Ivo ng parang bata patayo bago dalhin sa kama at dahan-dahang pumatong sa dalaga at muling pagtagpuin ng mga labi nila habang tinatanggal ni Ivo ang suot na pantalon ni Ace. Hindi na malaman ni Ace kung ano pang ginawa nila ni Ivo pagkatapos ng halik dahil sa sensasyong nararamdaman. Bastang alam lang niya ay wala siyang tutol sa nangyari. Kinabukasan, masakit ang buong katawan ni Ace, lalo ng pagitan ng kanyang hita. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at napagtanto na hindi pamilyar ang lugar sa paligid niya. Nang may mabigat na bisig na yumakap sa kanya, at doon lang napagtanto ni Ace ang nangyari kagabi. Naisuko na niya ang iniingatang pagkababae. Wala rin naman siyang balak na makipagrelasyon o makapagpakasal sa hinaharap, kaya naman naisip niyang baka nga ito na ang una't huli niyang karanasan. Kahit masakit ang katawan ay pinilit ni Ace na bumangon at hanapin ang mga damit na hinubad ni Ivo sa kanya kagabi. Nang makita niyang tulog pa rin ang lalaki, ay nagmamadaling umalis na siya sa kondo nito. Pagkabasok sa bahay nila, ay akmang dederecho na si Ace sa sariling kwarto nang may tumawag sa kanya. Ate Ace! Shh! Ani Ace at tinapat pang hintuturo sa bibig para bawalin mag-ingay ang pinsan niyang si Aaron. Bakit ngayon ka lang? Pinamaga ka na. Mahinang tanong ni Aaron. May tinapos lang ako. Mahinang sagot ni Ace bago binalikan naman ang tanong ang pinsan. Ikaw, bakit gising ka pa? 5:00 na. Puna ni Ace. Kakagising ko lang ate, tsaka may nire-review ako. Ani Aaron at pinakita mga notebooks at printed modules sa lamesa. Sige, good job yan. Mag-aral ka na mabuti ha. Good morning. Dire-diretsong sabi ni Ace bago tuluyang pumasok sa kwarto at baka magtanong pa ng marami ang pinsan niya. Nag-undertime na lang si Ace sa trabaho dahil sa sakit ng katawan. Ayaw naman niyang manatili lang sa bahay dahil baka tanungin pa siya ng kanyang tiya kung anong nangyari sa kanya. Dahilan kung bakit pa rin pumasok siya sa trabaho sa kabila ng sakit ng katawan. O Ace, parang lamog na lumog ka yata.
puna ng katrabaho ni Ace na si Pia nang mag-break sila sa trabaho. Nag-exercise kasi ako kagabi, kaya sumakit yung katawan ko. Pagdadahilan ni Ace at nag-iwas ng tingin. Ganon? Malamok siguro sa inyo ano? Ang dami mong pula-pulang marka sa leg eh. Dagdag pa ni Pia. Agad na tinakpan ni Ace ang leeg at narinig niyang malakas sa tawa ni Pia pagkatapos. Girl, may idea na talaga ako kung bakit eh. Ang hindi ko lang talaga inaasahan ay, may jowa ka pala. Akala ko kasi wala kang romansa sa katawan eh. Ano ba yung jowa mo? Babae o lalaki? Tanong ni Pia at pumalumbaba pa sa lamesa habang kumakain ng chips. Anong babae ka riyan o lalaki? Ano sinasabi mo? Kasi naman, minsan kung kumilos ka, parang kung sino kang siga. Ang ganda mo pa naman, ang tangos ng ilong mo, ang tangkad mo, ang puti mo. Kaya akala ko baka kako, lesbian ka or bisexual. Hindi siguradong saan ni Pia. Straight ako Pia, okay? Ganun lang talaga ako siguro dahil sa mga pinsan ko. Ani Ace dahil karamihan sa kanyang pinsan at kalaro noon ay lalaki. Tila kinikilig na niyugyug naman ni Pia si Ace. Oh, ibig sabihin lalaki? Sino yan? May jowa ka na? Tila excited na tanong ni Pia. Nakangiting umiling lang naman si Ace at hindi na muling nagsalita pa tungkol sa bagay na yon. Dahil ayaw na niya magkuwento pa at isa pa, inaasahan na ni Ace na huling beses sa nilang pagkikita ni Ivo iyon dahil wala na siyang utang dito. Nang matapos ang break ay muling bumalik na sila sa trabaho nang biglang may matangkad na lalaking pumasok sa loob ng pinagtatrabahuhan nila Ace. Nang mapagtanto ni Ace ang taong pumasok ay nanlaki ang mga mata niya at nais magtago, ngunit huli na nang makita na niya si Ivo. Nakita ni Ace na kinausap ni Ivo ang manager nila at ilang sandali lang ay tinawag si Ace ang kanilang manager. Ace, tawag ng manager nila Ace sa trabaho. Yes ma'am, sagot ni Ace. Pilit iniiwasan ang nakakapasong tingin ni Ivo sa isang tabi. Hindi maunawaan ni Ace ang sarili, pero pakiramdam niya ay kapag malapit si Ivo ay naaalala niyang nangyari sa kanila. Kung paano ito humalik, umungol at tignan siya ng kakaiba sa mga mata. Gusto ka raw makausap ni Mr. Hidalgo. Magkakilala raw kayo at may mahalaga siyang sasabihin. Maiwan ko na kayo. Paalam ng manager ni Ace bago umalis. Akmang aalis na si Ace pasunod sa manager niya nang may humawak sa isang kamay niya upang mapigilan siyang lumayo. Bakit ka nandito? Maupo muna tayo para magkausap tayo na mabuti. Mahinahong saad ni Ivo. Fine. Basta't siguraduhin mo lang na mahalaga yung sasabihin mo dahil nasa trabaho pa ako Ani Ace at umupo sa katapat na upuan ni Ivo. Nakapuesto sila sa malayo sa ilang lamesa. I know, I'm sorry tungkol sa sinabi mo sa akin for your first time experience mo lang yung nangyari sa atin. Ang ibig mo bang sabihin ay gusto mo pang mag-explore at gawin yun sa ibang lalaki? Hindi nakatakas sa pandinig ni Ace ang mariing diin ni Ivo sa salitang ibang lalaki. Napakunutan noon ni Ace sa tinanong ni Ivo. Yan lang ba yung itatanong mo kaya ka pumunta sa trabaho ko? Tanong ni Ace sa matabang na boses ngunit hindi sumagot si Ivo kaya muling nagsalita si Ace. Ano naman ngayon sa'yo? Kung sakali nga. Sad ni Ace at pinagkrus ang braso sa dibdib. Nagsalubong ang mga kilay ni Ivo dahil sa disgusto sa narinig. Sorry pero hindi ako makakapayag. Sambit ni Ivo na ngayon ay madilim na mga mata. Wow, ano ka? Boyfriend ko? Well, kung yan lang yung tanging paraan, akong ligawan ka para lang hindi mo gawin sa ibang lalaki ang Diyos ko naman Ano ba talaga problema mo? The moment na may nangyari sa atin, I became addicted to your scent. Wala na akong gana sa ibang babae. Minsan, naalala kita sa kama ko. At ang tanging naalala ko kapag naiisip ka, stop! Putol ni Ace sa sinasabi ni Ivo at hindi ito makapaniwalang tinignan. Alam ko nang gusto mong iparating. Marahang sabi ni Ace at tumingin sa mga mata ni Ivo. Gusto mo akong maging bed warmer, tama ba? Napaawang naman ang labi ni Ivo. Hindi makasagot sa narinig at hindi siya makapaniwalang tinignan. Ano? Huwag mo sabihin. Nalabat first, ka sa akin.
Mapanuyang saad ni Ace at sinamahan pa ito ng mapaklang tawa. Hindi ako makapaniwalang nakakapagsalita ka ng ganyan. Oh, edi ayos. Ngayon alam mo na. Mayabang na wika ni Ace, ngunit mariin lang na tingin ang ibinaling sa kanya ni Ivo. Kung wala ka na sasabihin, babalik na ako sa trabaho ko. Ani Ace at tumayo na mula sa pagkakaupo, ngunit bago pa man siya humakbang palayo ay nagsalita si Ivo. Tama ka. I wanted to be my bed warmer. Ang akala ko, ikaw yung maghahabol pagkatapos kagaya ng ibang mga babae. Sila yung madalas naghahabol pagkatapos. Pero ikaw, umalis ka na parang wala lang nangyari. And damn, di ko alam kung anong ginawa mo sa akin but all I want is you. Sinubukan ko abalahin ang sarili ko sa ibang bagay. Pero bumalik lang ulit sa kakaisip sa'yo. Dire-diretsong sabi ni Ivo na tila nahihirapang nakatingin kay Ace. Napaawang naman ang manipis na labi ni Ace sa narinig at nang makabawi ay nagsalita siya. Sorry not sorry, pero ayoko. Seryosong sagot ni Ace bago iwanan ang lalaki. Ano bang iniisip nito na pagkatapos niyang ibigay ang sarili niya ay uulitin ulit nila yon? Para saan? Tapos naman ang pustahan. Mga tanong sa isip ni Ace at napailing na lang. Nakauwi na si Ace galing sa trabaho at saktong kalalabas lang niya ng banyo nang tumunog ang kanyang telepono na nakapatong sa ibabaw ng kama. Bakit? Tanong agad ni Ace habang busy pa rin sa pagpupunas ng tuwalya sa basa niyang buhok. Tara dito sa Heavenly Bar. May announcement daw ng loko-loko nating kaibigan si Joyce. Sad ng kaibigan ni Ace na si Georgia mula sa kabilang linya. Rinig niyang hiyawan at tugtog ng malakas na musika sa background ni Georgia. Biglaan naman. Reklamo ni Ace pero naghahanap na rin siya ng closet na maisusuot. Kami nga rin nabigla no. Pupunta ka ba? Tanong ni Georgia mula sa kabilang linya. Oo na, sige na. Ani Ace nang makahanap ng isusuot. Ingat ah. Ikwento mo tuloy sa akin kung ano yung nangyari sa pinusta mo roon sa racer na lalaki Hagikik pa ni Georgia. Nag-init ang pisngi ni Ace at agad na binaba na lang ang tawag. Muli na naman niyang naaalala ang lalaki. Ang offer nitong maging bed warmer siya ay hindi pa rin nakakalimutan ni Ace. Bago umalis ay nagbili na lang si Ace na gagabing umuwi sa pinsan niyang si Aaron. Aaron, alis na ako Pasabi na lang kay tita. Bili ni Ace ng maisaradong pintuan ng kwarto. Saan ka na naman pupunta, Ace? Ani ng pinsan niya. Ba't parang hindi kita pinapasalubungan kapag umaalis ako Kunuwaring manghang tanong ni Ace bago lumapit at pumaywang sa harap ng pinsan. Sige na ate, sibat na. Ako nang bahala magsabi kay nanay. Basta, gusto ko milk tea sa Burger King, thanks. Ingat. Ani ng pinsan niya na inakay pa siya hanggang sa labas ng pintuan. Tumawa naman si Ace saka ginulo ang buhok ng pinsan. Ate naman! Reklamo ng pinsan ni Ace sa si Aaron. Ate naman! Panggagaya ni Ace kay Aaron ngunit bumusangot lang ito kay Ace. Pumara na si Ace ng sasakyan para puntahan ang sinasabing bar ng kaibigan. Nang makarating si Ace doon ay agad niyang nilibot ang mata. Halos mapasingap siya nang magtamang tingin nila ni Ivo na kasalukuyang nakaupo sa bar counter ngayon at malamig ang tingin kay Ace. Nagiwas naman ng tingin si Ace at ilan saglit lang ay nakita niya ang kanyang mga kaibigan. Ace! Tawag sa kanya ni Georgia. Agad lumapit si Ace at umupo sa pabilog na sofa. Kumpletong kanyang mga kaibigan. Sina Clark, Jansen, Georgia at si Joyce na may katabing lalaki. Nang tignan ni Ace si Joyce ay ngumiti si Joyce sa kanya. Si Ace nga pala babe, kaibigan din namin. Pakilala ni Joyce kay Ace sa kanyang kasintahan. Tumango naman si Ace dito. Nice to meet you. Ako nga pala si Joseph, boyfriend ni Joyce. Ani ng lalaki. Nakipagkamay naman si Ace sa kasintahan ng kaibigan nang magla dito ng kamay. Ingatan mo yung kaibigan namin Maingay lang yan pero mabait naman. Ani Ace at ngumisi. Binato naman siya ni Joyce ang tissue. Anong maingay ka dyan? Hindi na no? Ani Joyce at sumandal sa kasintahang si Joseph. Lumapit naman si Ace sa kaibigan si Georgia na nakatingin sa dance floor. Georgia, ito ba yung sinasabi mong announcement? Bulong ni Ace sa kaibigan. Oo. Sagot naman ni Georgia na hindi pa rin bumabaling ng tingin kay Ace dahil busy pa rin sa pagtingin sa dance floor.
Sino ba tinitignan mo dyan? Usisa ni Ace kaya naman bumaling na sa kanya si Georgia. Yung fling ko kasi nakita ko. Wait lang ha. Paalam ni Georgia bago iwan si Ace sa sofa na inuupuan nila. Tumayo si Ace sa pagkakaupo at nagpaalam sa mga kaibigan na magbabanyo lang. Patungo na sana si Ace sa banyo nang may humarang sa kanya lalaki at inabutan siya ng isang shot. Hoy, salamat. Sagot ni Ace at inisang lagok ang shot. Hindi naman kasi ito ang unang beses na nag-bar si Ace at ang mga kaibigan niya. Sa ilang beses silang pagbabar hopping ay wala pa naman silang naiingkwentrong gulo. Kaya naman nagulat si Ace nang biglang may humila sa palapulsuhan niya palayo sa lalaking nagbigay ng alak. At iyon ay walang iba, kundi si Ivo. Back off dude! Mariing sambit ni Ivo, kaya naman parehong tinas ng lalaki ng kamay na parang sumusuko ito at hindi lalaban bago umalis. Bakit ka nandito? Baling ni Ace kay Ivo pagkaalis sa lalaking nagbigay sa kanya ng alak. Nag-iisip ako. Sagot ni Ivo dahil hindi pa rin niya maunawaan ang sarili kung bakit nawala na siya ng gana sa ibang babae pagkatapos ng nangyari sa kanila ni Ace. Ayaw naman ni Ivo na pilitin si Ace dahil hindi siya namimilit ng babae. Nag-iisip ng ano? Kunot noong tanong ni Ace. Tungkol sa offer ko sa'yo, but never mind. Ani Ivo at binaling sa ibang tingin. Sinabi ko na sa'yo ayoko, sagot ni Ace. Pero hindi rin niya maintindihan ng sarili. Na baka nga kung pilitin pa siya ng kaunti ni Ivo, ay pumayag siya dahil sa nararamdaman niyang atraksyon kay Ivo. I know, hindi naman kita pipilitin. Saad ni Ivo, ngunit nagulat ng akmang tila mawawala ng balanse si Ace. Sa kabilang banda, hindi naman maintindihan ni Ace ang sarili kung bakit tila biglay nakaramdam siya ng init sa paligid at sa katawan. Bago tila biglang nanlambot, mabuti na lamang at nasalo siya ni Ivo. Masama bang pakiramdam mo? Alalang tanong ni Ivo at inalalayan si Ace para makaupo sa isang upuan sa bar counter. Ewan ko, hindi naman yata pero parang biglang uminit. Ani Ace at takman tatanggalin ng pagkakabutones ang suot na crop top polo shirt nang pigilan ng kamay ni Ivo ang kamay niya. Anong ginagawa mo? Madiing tanong ni Ivo at iniharang ang buong katawan kay Ace upang hindi ito makita ng ibang tao. Samantala, napasandal naman si Ace sa dibdib ni Ivo at nang maamoy ni Ace ang panlalaking pabango na lalaki, ay tila may kakaibang sumapi sa kanya at nagsimulang singhot-singhotin ito. Ang bango mo pala. Tila malamyos sa saan ni Ace. Nanigas naman si Ivo sa sariling kinatatayuan nang maramdaman ang mukha ni Ace sa kanyang dibdib na inaamoy-amoy siya. Damn that bastard. Sa tingin ko, may nilagay siya sa inumin mo kanina. Wika ni Ivo at napakuyumang kamao bago napatingin sa paligid upang hanapin ang lalaking nagbigay kanina ng inumin kay Ace. Nagulat si Ivo nang mula sa pagkakaupo ay tiningala siya ng namumungay na mga mata ni Ace at hinawakan siya sa kaliwang pisngi. Ay, totoo pala talaga yung sinasabi nila no. Guwapo ka nga talaga. Ani Ace at tinapik-tapik pang pisngi ni Ivo. Napailing si Ivo sa inaakto ni Ace at inalalayan ito sa baywang para tumayo mula sa pagkakaupo sa upuan ng bar counter. Kailangan mong may masmasan. Let's go. Ani Ivo at inakay si Ace palabas ng bar. Nang makarating sila sa parking lot, ay binuksan ni Ivo ang kanyang kotse upang ipasok doon si Ace. Nang masiguradong ayos ng upo ni Ace, ay agad umikot si Ivo sa driver's seat. Ngunit nagulat si Ivo nang pagpasok niya ay naaabutan niyang bukas na ang unang 3 botones ng crop top polo shirt ni Ace at namumungay itong nakatingin sa kanya. Ang init-init. Nahihirapang ani Ace at kinuhang nakaboting mineral water sa kotse para inumin. Gusto mo bang handaling kita sa ospital? Alalang tanong ni Ivo, sabay abot ang tissue ngunit umiling si Ace. Ayoko, tulungan mo na lang ako. Nahihirapang ani Ace na hindi na mapakali sa upuan ng kotse. Paano, bibilang kitang tubig, nauuhaw ka ba? O kaya kape para may masmasan ka? I don't think natatalab yung mga yan. Hindi ba may offer ka sa akin? Tatanggapin ko na yung offer mo basta tulungan mo ko. As in ngayon na. Nagmamadaling ani Ace na halos inaapoy ng katawan sa nararamdamang init.
Anong gagawin ko? Tanong ni Ibo at napalunok. Napatingin si Ibo kay Ace na may tumutulo ng butil ng pawis sa kanya noo. Pababa sa dibdib, nakita ng suot na bra dahil sa nakabukas sa botones ni Ace. Kaya naman binuksan ni Ibo ang aircon ng kotse at nilakasan ito para mabawasan naman ang init na namumuo sa paligid. Nahihirapan tumingin si Ace sa katabi at kahit ayaw niya, inipon niya lakas ang loob upang sabihin ang mga salita hindi niya kailanman na naisip na sasabihin niya. Just kiss me now, please, Ibo. Sa unang pagkakataon ay binanggit ni Ace ang pangalan ng lalaki. Kino-consider mo na ba yung offer ko? Hindi makapaniwalang tanong ni Ibo. Yes nga, Sab. Bago pa man matapos ni Ace ang sinasabi, ay agad siyang kinuha ni Ibo at binuhat saka pinaupo paharap dito. Magkaparte ang dalawang binti ni Ace at paharap na nakapuwestong nakaupo kay Ibo. Habang si Ibo naman ay inayos ang ayos ng upuan pababa para maging komportable sila kahit nakaupong naghahalikan. Agad tumugon si Ace sa uhaw na halik ni Ibo. Hindi na alam pa ni Ace kung saan ibabaling ang ulo ng bumabang halik ni Ibo at tumungo sa kanyang leeg. Nalaglag ng suot na crop top polo shirt ni Ace at naramdaman din niyang kinakalasan ni Ibo ang kanyang bra mula sa likod. Saglit na huminto si Ibo sa paghalik at tumingin sa mga namumungay na mga mata ni Ace. Siguraduhin mo lang na hindi mo ito pagsisisihan, Ace. Mag-uusap tayo pagkatapos ito. Saad ni Ibo, ngunit tanging tango na lang ang naisagot ni Ace bago hinayaang malunod sa sensasyong pinapadama ni Ibo sa kanya. So, anong schedule natin? Syempre, di ba, mamaya bigla mong maramdaman tapos nasa trabaho pala ako. Saad ni Ace habang nakaupo sa high chair ng kitchen counter sa loob ng kondo ni Ibo. Pagkatapos ng nangyari sa kanila, ay dito siya dinala ni Ibo. May trabaho rin ako kaya naintindihan ko. Magkita tayo at least Monday, Wednesday, and Friday. Tuwing gabi or mas gusto mo bang weekends? Gusto ko sanang magkita tayo kahit 3 beses isang linggo. Ani Ibo pagkatapos kumuha ng tubig mula sa ref. Wow ha, bakit hindi mo nalang hiniling na araw-araw? Sarkastikong tanong ni Ace. Pwede? Inosente pang tanong ni Ibo na mukhang hindi nakuha ang pagiging sarkastiko sa boses ni Ace. Sumimangot si Ace, sandaling nag-isip at nangahalumbaba sa kitchen counter bago sumagot. Weekends na lang, final na yon. Fine. Usapan natin ng mga rules na gusto nating ipatupad. At ang tanging rule ko lang sa'yo, hindi ka pwedeng magkaroon ng ganitong relasyon dito sa ibang lalaki. Seryosong wika ni Ibo at lumapit kay Ace. So, ibig sabihin, kapag ikaw pwede? Tanong ni Ace at nakaramdam na parang hindi naman yata tama yon. Huwag kang mag-alala, ganun din sa akin. Susundunin ko rin yung rule na yon para patas tayo. Ngising sagot ni Ibo at lumapit kay Ace para ikulong ito sa kitchen counter gamit ang dalawang braso nito sa gilid ni Ace. Okay, basta ang rule ko, walang pakialaman ng personal na buhay. Nakangiting sad ni Ace at pilit na pinapantayan ng mga tingin na nakakapaso ni Ibo. Ganon din sa akin. So, may iba pa bang rule? Tanong ni Ibo at inipit ang takas sa buhok ni Ace sa gilid ng tainga nito. Ang pinaka-importante syempre, walang mai-inlove sa atin. Kapag may na-inlove sa atin, game over na. Okay din, ngayong araw, gawin na nating opisyal ang patakaran na yan sa pamamagitan nito. Saad ni Ibo at bago pa man makapagsalita, ay pinaglapatan ni Ibo ang labi nila at mariin siyang hinalikan. Hindi lamang doon natapos ang halik nang dalhin ni Ibo si Ace sa kwarto, ay muli na naman nilang naabot ng langit. Madaling araw na, dito ka na lang kaya matulog? Suwestyon ni Ibo dahil pagkatapos ng pagniniig ay nakatulog silang pareho at nagising ng madilim pa rin ang paligid, ngunit 4:00 na ng umaga. Umiling si Ace at muling sinuot ang mga damit sa katawan. Hindi pwede, hahanapin ako ni tita. Sa pinsan ko lang ako nagpaalam. Ani Ace at hinanap ang suot na sapatos mula sa ilalim ng kama. Okay, ihatid na lang kita. Saad ni Ibo at nagayos na rin ang sarili bago kuhanin ang susi ng sasakyan para ihatid si Ace sa bahay nila. Thank you for accepting my offer. Nakangiting sabi ni Ibo nang makarating na sila sa bahay ni Ace. Hindi maintindihan ni Ace ang lakas ng tibok ng puso niya sa ngiting iyon ni Ibo.
kaya ngumiti na lang din siya at tumango. See you sa weekend, bye! Nagmamadaling paalam ni Ace at bumaba sa kotse ni Ibo. Ate Ace, nasaan na yung pasalubong ko? Agad na bungad ng pinsan ni Ace sa si Aaron pagka-uwi niya na mukhang hinintay pa siya ng kanyang pinsan. Napasa po naman sa noo si Ace na maalala yon. Hi Aaron, sorry. Kasi nawala sa isip ko eh. Bawi ako bukas Dagdagan ko baon mo. Basta huwag ka lang maingay Panguto ni Ace sa pinsan. Ay, ewan ko sa iyo Ate Ace. Pero sige ba, basta bukas Ani ng pinsan niyang si Aaron bago pumasok sa sariling kwarto. Kinaumagahan. Kagaya ng dati ay nag-ayos na ulit si Ace para tumungo sa trabaho. Paglabas niya ng kwarto ay nakita niyang tiya niya na kausap ang asawa nito sa video call. Nestor, sinabi ko na sa'yo, umuwi ka muna rito. Nag-aalala ako sa'yo, baka kung ano na yan ayaw mo pang ipatingin. Ani ng tiya ni Ace. Kaya ko pa naman Melda, uuwi ako kapag hindi ko na kaya talaga. Magaspang ang boses na ani ng tiyo ni Ace mula sa telepono. Hay nako, ang tigas ng ulo mo. Ani ulit ang tiyan niya na ginulupan sariling buhok dahil sa inis. Ingat kayo riyan papasok na ako sa trabaho. Rinig ni Ace sa sabi ng tiyo niya bago ibaba ang tawa. Habang nagtitimpla ng kape ay napabaling si Ace sa tiya niya na nakatingin pa rin sa telepono kahit tapos ng video call nito sa asawa. Tita, may problema po ba? Concern na tanong ni Ace at dinalang kape niya para umupo sa harap nito. Yun si Nestor kasi, ang tiyo mo. Ayaw umuwi kahit may nararamdaman. Ayaw magpatingin, ayaw makinig sa akin. Nakukonsuming sad ang tiya niya. Nako, kailangan nga pong umuwi niya ni Tito. Ang pinakamahalaga pa naman kapag nagtatrabaho yung kalusugan natin. Ani Ace at bahagyang nag-alala rin sa kanyang tiyo na nasa ibang bansa pa naman. Busy sa pagkakaha si Ace nang marinig ang pamilyar na boses ng lalaki sa kanyang harapan. Kaya nang mag-angat siya ng tingin, ay bumungad sa kanya si Ibo na nakangiti. Pinanliitan ito ni Ace ng mata, kaya nag-iwas ang tingin si Ibo at bumaling sa mga nakadisplay nilang menu ng pagkain sa itaas ng counter. Order nga po ako ng 1 special beef steak, macaroni, vegetable salad, and ano bang specialty nyo rito, miss? Tanong ni Ibo na kunwaring hindi kilala si Ace. Ito po yung special beef steak, garlic butter salmon at carbonara with parmesan cheese and top, sir. Formal na sagot ni Ace. Ikaw, ano yung favorite mo dyan, miss? Tanong ni Ibo na pilit tinatagong ngiti. Carbonara with parmesan cheese po. Sagot pa rin ni Ace at kinakausap sa pamamagitan ng tingin si Ibo dahil tumatagal na ito sa harap niya at marami pa nakapila. Isang order dyan, take out, that's all. Ani Ibo at naglahad ng lilibuhing pera. And keep the change, thank you. Nakangiting dagdag pa nito bago umalis na hindi nakapagpasalamat pa si Ace dahil agad nang sumunod ang kasunod ni Ibo sa pila para umorder. Ace, may pinabibigay nga para sa iyong isang lalaki kanina, ito Nguso ng katrabaho ni Ace na si Pia sa take-out na carbonara with parmesan cheese na in-order ni Ibo kanina. May note pa, sino yan Mausyosong tanong ni Pia at binunggo pang braso ni Ace na tila kinikilig. Wala. Ani Ace at binasa ang note ito na nakadikit sa supot ang take-out. Ang nakalagay ay see you tomorrow at eat well. Yun lang. Noon lang din naalala ni Ace na Sabado na nga pala bukas, kaya naman magkikita na ulit sila ni Ibo sa kondo nito. Kinabukasan, kagaya ng usapan ay tumungo nga si Ace sa kondo unit ni Ibo at kakatok pa lang siya nang bumukas ang pinto at bumungad sa kanya lalaki. Nag-grocery ako bago ka dumating para makakain ka pagkatapos kitang pagurin. Nakangising ani Ibo at dinala si Ace sa kitchen. Wow prepared? Nakabili ka ba ng condoms? Nakatas sa kilay na tanong ni Ace. Marami. Sambit ni Ibo dahil alam naman niyang ibang bagay ng usapan pagdating sa bata. Mabuti nang nag-iingat sila. Okay, magluluto ba muna tayo para makakain or tayo na lang yung magkainan? Pagtutuloy na sa ni Ibo. Ngunit binato lang siya ni Ace ng tissue paper na agad namang nasalo ni Ibo tumawa. Nakakainis ka. Nagiging adik ka na sa akin hindi yan maganda.
Biro ni Ace. Hinapit naman siya ni Ibo sa baywang at hinawakan sa magkabilang pisngi. Tama ka, pero wala na akong pakialam. Mahinang sambit ni Ibo bago tawirin ang pagitan nila at pagtagpuin ang kanilang mga labi. Hindi rin maunawaan ni Ace ang sarili. Hindi siya ganito. Masanay siyang nakikipag-asaran at nakikipagbuno sa mga pinsan at kaibigan niya dati. Pero nang dumating si Ibo, ay nagbago ng takbo ng mga araw niya. Madalas ay hindi na namamalaya ni Ace ang sarili na palaging napapatingin sa kalendaryo para lang tignan ang araw. Ate Ace, hindi ko na mabilang kung ilang beses mong tinignan yung kalendaryo. Kung Martes ngayon, Miyerkules pa lang bukas. Ano ba ate? Nakalimutan mo na ba mga araw at palagi mong chinecheck ang kalendaryo? Ani ng pinsan ni Ace na si Aaron nang mapansin siyang tumingin sa kalendaryo na nakadisplay sa sala nila. Sira ka talaga. Hindi ko nakakalimutan ng mga araw, no? May hinihintay lang kasi ako. Saad ni Ace at mahinang binatukan ng pinsan. Ano, Pasko? Tanong ni Aaron. Weekends. Nakangiting sagot ni Ace bago iwan ang pinsan at tumungo na sa trabaho. Minsan pa ay tila naging kasanayan na sa kanila ni Ibo ang pag-uusap sa gabi hanggang sa makatulog silang pareho na magkausap sa telepono. How's your day? Nakahiga ngayon si Ace sa single bed niya habang nasa tainga ang cellphone niya at kausap si Ibo. Okay lang, maraming tao kanina. May nag-birthday na bata kaya medyo pagod sa dami ng ginawa kanina. Mamasahe kita kapag pumunta ka na ulit sa kondo natin. Ani Ibo. Napamulat naman ang mga mata ni Ace doon. Ha? Anong kondo natin ang pinagsasasabi mo? Kunwaring natatawan tanong ni Ace. What? Kanong akin ay sa'yo na rin yun. Napangiti si Ace ngunit pilit niyang binabawal ang sarili. Mag-iisang buwan na rin ang cycle nila ni Ibo every weekends. At sa mas lalong tumatagal, ay napapansin ni Ace ang pagbabago ng trato ni Ibo sa kanya. Bago ang pakiramdam na yun kay Ace at nagugustuhan niya ito. Pero sa kabilang banda, naisip niyang wala naman silang formal na relasyon. Pero kapag kasama niya si Ibo, ay nakakalimutan niya yon. Pagbukas ng pinto ng kondo ni Ibo, ay nakangiting mukha ng lalaki at nakabukas itong bisig ang bumungad kay Ace. Pagkalapit ni Ace ay agad siyang niyapos ni Ibo ng yakap at hinalikan sa tuktok ng ulo. Kumain na muna tayo. Nag-order ako then mag-movie marathon tayo pagkatapos. Sambit ni Ibo bago kinuha ang box sa malaking pizza at nakamangkok na nachos para ilagay sa maliit na lamesa sa sala. Halika rito. Turo ni Ibo sa pagitan ng mga hita para doon paupuin si Ace. Lumapit si Ace. Hindi para maupo ngunit para pagsabihan si Ibo. Ang laki ng sofa, Ibo. Muna ni Ace ngunit hinila lamang siya ni Ibo upang maupo na sa kandungan nito dahil magsisimula na ang movie. Bakit parang hindi kita nakikitang nagtatrabaho? Anong trabaho mo pala? Kuryosong tanong ni Ace at inayos ang upo sa pagitan ng mga hita ni Ibo. Well, I am the CEO. At sinisigurado kong tapos na lahat ng trabaho ko before weekends para magkaroon ako ng maraming time para sa atin. Palumanay na wika ni Ibo at pinaglaruan ng isang kamay ni Ace. Tila sinusukat ang palasingsingan niya. Pinagsawalang bahala ito ni Ace dahil sa gulat. CEO ka? Akala ko yabang mo lang lahat ng mga sinasabi mo nung magkalaban tayo. Hindi makapaniwalang sabi ni Ace at tiningala si Ibo. Tumawa lang naman ang lalaki at mabilis na nagnakaw ng halik kay Ace. Hoy! Ano? Sagot! Totoo lahat ng sinabi ko. Bakit naman ako magsisinungaling? Hindi pa rin naniniwala si Ace. It's true. Pwede nga nating libutin ang mga bansang gusto mong puntahan kahit saan pa yan o kahit kailan gusto. Suwestiyon pa ni Ibo. Napanganga naman si Ace sa sinabi nito. Hindi na. Every weekends lang naman tayo nagkikita. At saka hindi naman natin alam kung hanggang kailan ang setup natin ganito. Malay mo, isang araw bigla ka magsawa. Or ako, hindi natin alam, di ba? Dahan-dahan at maingat na ani Ace. Napansin ni Ace na nagbago ang timpla ni Ibo at dumilim ang mga mata nito na tila may hindi nagustuhan sa sinabi niya. Kaya naman lumingon si Ace dito at nakakunot noong tinignan si Ibo. Hoy, okay ka lang ba? Bumaling sa kanya ang madilim na mga mata ni Ibo. You're right. Baka nga isang araw bigla ka magsawa at ayaw mo na.
So, dapat pala ngayon pa lang sulitin na lang natin ng oras. Saad ni Ibo at bago pa man makapagsalita si Ace, ay sakop na nito ang labi niya at nagsimula siyang iangat ni Ibo habang hindi pa rin pinuputol ang halik para tumungo sa kwarto. Tuluyang nalalasing na naman si Ace sa pakiramdam na yon at nang maibaba siya ni Ibo sa malambot na kama, ay napansin niyang tila nag-aapoy ito at nagmamadaling maghubad. Pwede bang wag muna ako magsuot ng kondom ngayon? Gusto kitang maramdaman. Paghingi ng permiso ni Ibo, nagdadalawang isip naman si Ace. Ngunit sa naisip na hindi pa nila nagagawa iyon ng walang proteksyon, ay kinabahan siya at mas lalong nakadagdag ng init sa kanyang katawan iyon. Tumango si Ace. Sa mga sumunod pang weekends, minsan ay hindi niya na rin namamalayan na ginagawa na nila ni Ibo iyon ng walang proteksyon. Pagkatapos kumain sa labas, manood ng sine, lumibot sa mall, at diretso sila palagi sa condo unit ni Ibo. Isang umaga, habang abala sa trabaho si Ace, ay tinawag siya ng kanyang manager dahil may naghahanap daw sa kanya ng isang babaeng may edad na, pero sopistikada. Kahit nagtataka ay lumapit si Ace doon at bumungad sa kanyang isang ginang na sa itsura pa lang ay mukha ng mata pobre, lalo na nang hagurin siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa at napailing. Umupo ka sa harap ko. Pagdedemand ng ginang. Bilang respeto ay sinunod ito ni Ace. Alam kong nagtataka ka na ngayon kung sino ako. Kaya hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Dahil hindi ko gustong ambience sa lugar na ito. Ani ng ginang at tinignan ng disgusto ang kanyang paligid bago bumaling kay Ace. I'm Ilana Hidalgo. I'm Eva's mother. Nakarating sa akin na may kinahuhumaling ang babayang anak ko. Kaya nag-hire ako ng private investigator to know if it's true. You see, gusto ko lang na mas nakabubuti para sa anak ko. Ayoko magaya siya sa kuya niya na pinili lang din ng isang babae. Babaeng dancer lang sa bar. Tila napipilitang pang sinabi ito ng Gina. Matamang nakatingin lang at nakikinig naman si Ace sa Gina. Well, mas maayos naman ang trabaho kung ikukumpara ko sa babaeng yun. Pero may napupusuan na ako para kay Ibo. She's Shaina, anak ng kasosyo ni Ibo sa negosyo, at bagay na bagay sila. Shaina is a model, very beautiful and elegant. Nakangiting sabi pa ng ginang, ngunit nang bumaling kay Ace ay nawala ang ngiti nito. Unlike me, dugtong ni Ace sa sasabihin ng ina ni Ibo. Bahagyan tumawa ang ginang at saglit lang ay kumuha ito ng papeles sa bag at ballpen. Oo, matalino ka ha. So I think alam mo na kung para saan to. Wagayway ng ginang sa pahabang tseke. Papaluyin niyo ako kay Ibo kapalit ng pera. Wika ni Ace at palihim na ikinuyumama kamuo sa ilalim ng mesa. You're right, matalino ka talaga. Ani ng ginang at nagsulat sa tseke saka ito pinirmahan. 1 million lang sanang i-offer ko sa'yo. But since matalino ka, I will give you 5 million. Barya lang naman yan sa amin. Pero para sa inyo, sobra-sobra na ito at malaking tulong, right? Nakataas kilay na tanong pa ng Gina. Wala ho kami relasyon ni Ibo, kaya hindi ko alam kung para saan pa to. Kaya kong putulin ang connection ko sa kanya kahit walang pera. Pero yun lang ay, kung gusto ko ho. Nakangiting sabi ni Ace na dahilan ng pagdilim ng mga mata ng Gina. Kung gusto niyo po ay si Ibo mismo yung tanungin niyo, hindi niya ako kinahuhumaling ang babae. Wala ho kami relasyon. Malinaw na wika ni Ace. I'll see about that. Kung wala kayong relasyon, layuan mo si Ibo at asahan mo hindi itong huli nating pagkikita. Bukas pa rin ang offer ko sa'yo. Limos ko lang ito sa'yo, Iha. Knowing your background, babalik ka para tanggapin ang perang ito. Here's my calling card. Saad ng ginang at pinadulas sa lamesa ang card na may numero nito bago umalis. Bandang hapon, pag-uwi sa bahay ay naabutan ni Ace na aligaga doon ang pinsan niyang si Axel, ang kapatid ni Aaron na may ginagayak na mga gamit sa kusina. Axel, ano nangyayari? Nag-aalalang tanong ni Ace at lumapit sa pinsan. Ate Ace, umuwi ng Itay kaninang umaga. Sinugod siya sa ospital kanina lang dahil sumasakit raw yung dibdib niya.
Pumunta lang ako dito para kumuha ng ilang gamit at babalik na rin ako sa ospital. Nagmamadaling ani ng pinsan niya bago isilid ang mga gamit sa isang eco bag para dalhin sa ospital. Sasama ako, ani Ace at tinulungang magbitbit ng gamit ang pinsan. Pagkarating sa ospital, ay naabutan nilang magpinsan na nakaupo sa labas ng hospital room ang tiyan niya. Namomroblema ito habang may kausap sa telepono. Pinauna ng Ace, pumasok ang pinsan niyang si Aaron para lumapit sa kanyang tiya. Ganun pa, Mare. Pasensya ka na ha. Sige, okay lang. Magtatanong na lang ako kay Maring Melissa. Salamat. Sambit ng tiya ni Ace bago ibaba ang tawag. Akmang magpipindot ulit ito sa telepono nang mapansin siya. Tita, ano po nangyari kay Tito? Tanong ni Ace at tumabi sa tita niya para maupo. Bumuntong hininga ito bago binalingan si Ace. Ang tiyo mo, kung kailan malala na saka umuwi rito. Heto ngayon, kailangan na malaking pera para maoperahan siya. Nahihirapan na rin nga ako at bayad pa ng tuition ng mga pinsan mo sa isang buwan. Due date na rin ang kuryente natin sa susunod na linggo. Naiiyak na lang ako sa mga bayarin. Nahihirapang sabi ng tiya ni Ace at napahilamos na lang sa sariling mukha. Inakap naman ni Ace ang kanyang tiya at hinimas ito sa likod. Naisip niyang pwede siyang bumali sa trabaho at mangutang, pero alam niyang hindi pa rin ito sasapat. Gagawa po ako ng paraan, tita. Mahinang ani Ace at mahigpit na hinawakan ang calling card ng ginang nakausap kanina. Nasa bulsa niya ito at nakalimutan niyang itapon kanina. Noon pala'y magagamit niya ito sa hindi niya inaasahang pagkakataon. Hello, Mrs. Hidalgo. Wika ni Ace habang nasa tainga ang hawak na telepono. Narinig niya ang nanunuyang tawa ng ginang mula sa kabilang linya bago ito nagsalita. I knew it. Sino bang tatanggi sa pera? Kumuyom ang kamao ni Ace. Wala lang siyang pagpipilian. Kailangan ng maoperahan ng tito niya. Kailangan niyang humanap ng pera pang tuition ng mga pinsan at ang pambayad sa kuryente at iba pang gastusin. Sa loob ng ilang taon na pagtira niya sa tiya niya, ano ba naman itong gagawin niyang sakripisyo? Wika ni Ace sa isip. Ipapadala sa iyo ang cheque ng tauhan ko. Just send me the address. Sana'y malinaw ang usapan natin. Huwag ka nang magpapakita pa kay Ibo. Ani ng ginang bago ibaba ang tawag. Sinandi Ace ang address ng ospital at lumabas para abangan ang sinasabing tauhan na magdadala ng cheque. Nang biglay nakaramdam ng hilos si Ace at pakiramdam na tila nasusuka dahil sa naamoy na pagkain mula sa taong dumaan. Agad siyang dumiretso sa pinakamalapit na comfort room at doon sumuka. Saglit nag-isip si Ace at nabaling ang tingin niya sa isang babae na may kinuhang napkin sa loob ng bag bago pumasok sa isang cubicle. Wala sa sariling napahawak sa tiyan si Ace at tinignan ang sariling refleksyon sa salamin. Shit, hindi naman sana. Pero, posible. Bulong ni Ace. Sa ilang linggo nilang ginagawa, hindi na niya minsan napapansin na hindi na gumagamit ang proteksyon si Ibo. Para makasiguro, ay bumili siya ng PT sa malapit na butika at agad ding bumalik sa banyo pagkatapos. Oh, please. Ani Ace na unti-unting namumuunang pawis sa noo. Nang luminaw ang resulta, ay nabitawan niya ang PT at nanlaki ang mga mata. 25 na siya. Kung tutuusin ay pwede nang ngunit sa kasalukuyang nangyayari sa kanya at sa balak niyang pagpuputol ng ugnayan kay Ibo, ay hindi ito maaari. Paano ang bata? Itatago ba niya ito o ipapaalam kay Ibo? Tumunog ang telepono niya sa bulsa, hudyat na may nag-text. Nang buksan niya ito ay bumungad sa kanyang text ng Gina. Naroon na raw ang tauhan nito sa harap ng ospital at dala-dala na ang tseke. Lumabas si Ace at hinarap ang lalaki. Pasimpleng inabot ng lalaki ang tseke kay Ace bago umalis sa parang walang nangyari. Bumalik si Ace sa loob ng ospital at naabutan niyang tiyan niya sa labas ulit ng kwarto ng kanyang tiyo. May kausap na naman ang tiyan niya sa telepono. Sa tingin ni Ace ay nangungutang ulit ito ng pera. Tita, nakagawa na po ako ng paraan. Ito po oh. Abot ni Ace sa tseke. Gulat na tinignan siya ng tiyan niya at hinila si Ace sa isang sulok kung saan walang masyadong dumaraang tao. Ano to? Saan ka nangutang? Ang laki nito, Ace.
Hindi ba illegal to? Sunod-sunod na mahinang tanong ng tiya niya, umiling si Ace. Tita, aalis lang po ako saglit. Yung pera, gamitin niyo po yung pang-opera ni Tito, pan-tuition ng mga pinsan ko, at kung ano pang kailangan yung bayaran. Teka, saan ka ba pupunta? Nagugulo ang tanong ng tiya niya. Mag-iisip lang po. Sagot ni Ace at ngumiti, ngunit hindi umabot sa mata niya ang ngiting iyon. Dalang isang bag ng ilang gamit niya. Naghihintay ngayon sa kanto si Ace ng masasakyang bus. Gusto niyang mag-isip muna at malayo sa syudad kahit ilang araw lang. Nang may humintong bus ay bumuntong hininga si Ace at akmang aakyat na nang may pumigil sa kamay niya. Saan ka pupunta? Malamig na tanong ng lalaking pumigil kay Ace. Paglingon ni Ace ay nagulat siya nang masilayan si Ibo. Aalis ang bus kaya naman hindi na niya sana papansinin pa si Ibo nang hilahin pa siya nito at dalhin sa kotse. Ano ba? Bakit ka ba nakikialam? Naiwanan na ako ng bus oh! Ines na wika ni Ace pagkapasok ni Ibo sa kotse. Sabado ngayon, hindi ka nagpunta. Yan lang ba talagang nasa isip mo? Umiling si Ibo at naguguluhan siyang tinignan. Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang naman na makasama ka, Ace. It's been a routine for us na. Muling pinutol ni Ace sa mga salita ni Ibo. Alam mo, mabuti na rin na nakita tayo. Dahil gusto kong sabihin sa'yo na ayoko na. Sawa na ako. Tapusin na lang natin ang ugnayan natin sa isa't isa. Hindi alam ni Ace kung bakit. Pero nang makita niyang may gumuhit na sakit sa mga mata ni Ibo, ay tila nasaktan din siya. Oh, what? No, please. No, ano nangyayari? May nagawa ba ako? Please, sabi mo sa akin. Nagsusumamong sabi ni Ibo at hinawakan ng isang kamay niya para halik-halika. Hindi ba sinabi ko sa'yo na walang may inlove sa atin? Well, kung minamalas ka nga naman, I'm freaking fell for you. Game over na. Sad ni Ace at marahas na pinunasan ang tumakas sa luha sa mga mata. Bahagyang nagulat si Ibo, ngunit nakita niya saglit na multo ng ngiti nito sa labi. Well, guess what pa rin? Hindi na natin kailangan tapusin to. Magpakasal na tayo. Naririnig mo ba yung mga sinasabi mo, Ibo? Sigaw ni Ace. Meron silang kasunduan ng ina nito at hindi niya pwedeng baliin ang napag-usapan. Hindi ko sa'yo ito sasabihin kung hindi kita mahal, Ace. Now tell me, if we're in love with each other, ano pumipigil sa'yo? Mariing tanong ni Ibo. Kating-kati si Ace na sabihin ng totoo, ngunit pinipigilan niya ang sarili. Tell me please, gusto ko maliwanagan ko anong problema. Gusto ko malaman, paano natin masosolusyonan ang problema natin kung ayaw mong ipaalam sa akin? Hindi nga pwede dahil nakipagkasundo na ako sa mami mo. Pinuputol ko ng ugnayan natin. Kaya kong palakihin ng anak ko Napahawak sa sariling bibig si Ace dahil sa mga sinigaw niyang salita. Gulat na tinignan siya ni Ibo, ngunit nang makabawi ay mariing tumingin ito sa kanya. Aalis ka? Para saan? Para iwanan ako at itagong anak natin, Ace? Is this all your plan? Malamig na ani Ibo. Hindi makasagot si Ace at tanging napalunok na lang. Kakausapin ko si Mama tungkol dito. At ngayon nalaman ko ng dahilan mo. Hindi pwedeng hindi tayo magpapakasal. Tataguan mo pa ako ng anak ha. Ani Ibo bago lumapit kay Ace at ikabit ang seatbelt nito. Hoy wait! Sinabi ko bang gusto ko magpakasal sa'yo? Angal ni Ace ngunit nagsimula ng pandarin ni Ibo ang kotse. Behave in your seat, Ace. Baka mapano pa kayo ng anak natin. Wika ni Ibo. Kaya naman napaayos ang upo si Ace. Huminto ang sasakyan sa isang malaking mansyon. Pinagbuksan ni Ibo si Ace ng pintuan ng kotse. Pumasok sila sa loob ng bahay at doon nila naabutan ng ina ni Ibo na may kausap na isang babaeng mestisa. Siya ina, gusto talaga para sa anak kong si Ibo. Good thing, napaalis ko ng kinahuhumalingan niyang babae. Inoperan ko lang naman ng 5 million, kumagat na agad. Wika ng ina ni Ibo at tumawa pa. So, is true ma? Malamig na tanong ni Ibo. Humarap sa kanilang ina ni Ibo. Pati ang kasama nitong babae ay tila nanigas din sa kanilang kinaupuan. Son? Gulat na sad ng ina ni Ibo at tumayo para lumapit sa kanila. Sinabi mo kay Ibo? Nanlilisik ang mga matang wika ng ina ni Ibo kay Ace. Napayuko si Ace at hindi nakapagsalita. Ma, buong buhay ko,
Ikaw yung nagpapasya para sa akin. Hinahayaan kita dahil I don't want you to feel na katulad ako ni Kuya Yorick. Pero sa pagkakataong ito, gusto kong hayaan mo ako, ma. Gusto kong hayaan mo ako magpasya kung ano yung para sa akin at kung sino mamahalin ko. Sana naman maunawaan mo, ma, that I am my own person. Sambit ni Ibo. Hindi naman makasagot ang ina ni Ibo at napayuko na lang. I'm sorry, Shaina. Hindi kita maaaring pakasalan. I hope you find the right man for you. Baling ni Ibo sa babae. Ngumiti naman ang mahinhin na babae. I know, Ibo. Nauunawaan ko. Ani ng babae bago nagpaalam na umalis na. I'm sorry ko. Sa matagal na panahon ay nasakal ka na sa akin, anak. Sa mga pagdidikta ko sa'yo, ayoko lang naman na mapariwara kayo. Pero naiintindihan ko na ngayon ang punto mo, anak. Ani ng ina ni Ibo bago bumaling kay Ace. I'm sorry too, Iha. I just want the best for you, son. Hindi ko na malaya na sumusobra na pala ako. Maybe that's the reason kaya umalis ang panganay ko. I want them to be happy. At nakalimutan kung hindi nga pala ako magdidikta kung ano yung makakapagpasaya para sa kanila. Malungkot asad ng ina ni Ibo nang may mapagtanto. Hayaan yung bumawi ako. I will prepare for your wedding. Masiglang saad ng ina ni Ibo sa naisip na pagbawi sa kanila. Nagkatingin na naman sina Ibo at Ace. Sa huli ay ngumiti si Ace at nagkibit balikat. Ano nga ba naman ang lahat ng tao ay nagkakamali? Hindi naman siguro masamang pagbigyan to. Tanong ni Ace sa kanyang isipan. Ibo Hidalgo, sabi ko gusto ko ng gelato. Ani Ace at niyugyug ang asawa niyang si Ibo na natutulog pa. Love. Pupungas-pungas sa mata na wika ni Ibo. Madaling araw pa lang at nagising si Ace sa pakiramdam na parang natatakam siya sa gelato. Wala pa yatang bukas na. Ani Ibo, ngunit nagulat siya nang tila nanunubig ang mga mata ni Ace na nakatingin sa kanya. Ano? Hindi mo na ba kami mahal ng anak mo? Gusto nga yan ng gelato eh. Agad namang inalo ni Ibo si Ace at niyakap ito. Medyo masela ng pagbubuntis ni Ace at minsang nagiging emosyonal. Hindi lang yan ang unang pagkakataon na humiling si Ace kay Ibo ng mga pagkaing gusto nito. Mayroon pang isang beses na pumunta ito ng opisina para lang puntahan si Ibo at magpaluto ng carbonara at magpabili ng mangga na may matamis na alama. Yummy, Ibo! Tikman mo! Sabay tapat ni Ace sa bibig ni Ibo ng mangga na sinausaw ni Ace sa asin bago sinausaw sa alama. Napalunok si Ibo bago ngumanga. Sarap, di ba? Nakangiting tanong pa ni Ace. Tumango naman si Ibo at hinimas ang ulo ng asawa. Lumipas pang ilang mga araw, linggo at buwan. Nakatakda ng mga anak si Ace. Hindi pa nila inaalam ang gender ng baby dahil gusto nilang surprise ito. Nasa loob ng delivery room si Ace at mahigpit ang hawak sa kamay ni Ibo. Kasama niya ito sa loob habang iniluluwal ang anak nila. Humihiyaw si Ace. It's a baby girl. Doc, may isa pa. Ani ng nurse. One more push, Mrs. Hidalgo. One more. Ani ng doktor. Kambal? Gulat na tanong ni Ace na tagaktak ng pawis. Yes, love. Please, kumapit ka lang. Alam kong kaya mo to. Ani Ibo at hinalikan si Ace sa noo. Muling humugot ng lakas si Ace bago umiri pa ng isang beses. It's a baby boy. Congrats, Mr. and Mrs. Hidalgo. Twins. Saad ng doktor. Happy birthday, Ibo. Sana nagustuhan mo regalo ko. I love you. Wika ni Ace bago ipikit ang mabibigat na talukap ng mata. Ito na yata yung pinakamagandang regalong natanggap ko, mahal. Mahal na mahal kita. Naiiyak na sa naman ni Ibo at hinalikan si Ace sa noo. Sino nga ba namang mag-aakalang? Sila rin pala sa huli. At ka-birthday pa ni Ibo ang kanyang mga anak. Kasabay ng pag-anak ng kambal ay ang pagtulo ng isang luha ni Ibo. Dahil sa tuwa at napagtanto na sobra siyang pinagpala. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To